Chis Escudero is a self-confessed loyalista, okay? And also, Chis Escudero is scared of being imprisoned. Kasi alam mo naman tong gobyernong 'to talagang hindi kanila tatantanan, eh. Kapagka disagree ka sa kanila, hanapan kanila ng kaso, papakulong ka nila, gano'n. And hindi kaya ni Chis Escudero yung ginawa ni Jinggoy Estrada. Ayun. Jinggoy Estrada is a re-electionist in 2028. Pwede pa siyang tumakbo sa 2028. So if Jinggoy Estrada is going to give in doon sa gustong gawin sa kanya ng administrasyon, very, very likely, yung 2028 niya, mako-compromise siya. 'Di ba? Mako-compromise siya. But because of what Jinggoy Estrada did, nanindigan siya sa kanyang prinsipyo, I would say that Jinggoy Estrada may have a fair chance in 2028. Ayan. Okay? Ngayon, si Joel Villanueva, okay, si Joel Villanueva ay hindi re-electionist sa 2028. Naubos na ni Joel Villanueva yung 2 consecutive terms. So, ibig sabihin sa 2028, hindi na siya makakatakbo. Kung tatakbo man siya, hindi na sa Senate. Something else. Vice President, President, ganyan. And I don't think Joel Villanueva is very keen on taking any position na aside from the Senate. Ganon. So, kung hindi tatakbo si Joel Villanueva sa higher position sa 2028, anong point para magpakabayani si Joel Villanueva? 'Di ba? So, ang pipigil lang kay Joel Villanueva para hindi lumipat sa team ni Win Gatchalian is doing the right thing. Moral lang talaga. Moral lang talaga. Morals lang yung pipigil kay morals lang talaga yung pipigil kay Joel Villanueva. Ganon. Na huwag sumapi sa team ni Gatchalian. Ayun. Pumunta na daw mag-ama sa Malacanang, sabi ni Alan Perez. Ayun. And di ba yan rin yung sinasabi ko sa inyo nung last ko na live na mukhang nagpaalam na si Joel Villanueva sa mga kapwa niya senador na if magkakaroon ng special session, doon lilipat si Joel Villanueva sa Win Gatchalian block. Marlon, na siya nagsabi na lilipat si Cheese. Sinabi niya sa live ni Kuyang EB, may posibilidad daw na lilipat yung dalawang magkapatid. Sa interview niya kay Ted Filon, meron nga daw, sabi ni Tita Sen Paloma, malabo daw si Miss Lauren yun. I don't think Lauren is going to switch. Ganito guys, no? Yung paglipat ng mga senador, this is really based on their interest, okay? This is really based on interest. I think na-discuss ko na to before sa isang live. Yung sinabi ko na at that time, sino yung pinaka-possible na lilipat? And then ang answer ko is it's probably Cheese. 50-50 tayo kay Cheese. Bakit? Kasi si Cheese, ang pipigil lang talaga kay Cheese ay ang pipigil lang talaga kay Cheese ay prinsipyo. Ganon. Ayan. Hello, Ma'am. Thriving Life. Maraming salamat. Kasi nga, is Cheese teka lang is Cheese Escudero re-electionist? Okay. So si Cheese Escudero, pwede merong re-electionist siya sa 2028. Okay. Re-electionist siya sa 2028. So ngayon, si Cheese Escudero, ang pipigil sa kanya is probably re-election. So ngayon na lumipat siya, ibig sabihin, hindi siya natatakot for the 2028 election. Cheese Escudero is a self-confessed loyalista, okay? And also, Cheese Escudero is scared of being imprisoned. Kasi alam mo naman tong gobyernong to talagang hindi kanila tatantanan eh. Kapag disagree ka sa kanila, hanapan kanila ng kaso, papakulong kanila. Ganon. And
hindi kaya ni Chis Escudero yung ginawa ni Jinggoy Estrada. Ayun. Jinggoy Estrada is a re-electionist in 2028. Pwede pa siyang tumakbo sa 2028. So if Jinggoy Estrada is going to give in doon sa gustong gawin sa kanya ng administrasyon, very, very likely, yung 2028 niya, mako-compromise siya. 'Di ba? Mako-compromise siya. But because of what Jinggoy Estrada did, nanindigan siya sa kanyang prinsipyo, I would say that Jinggoy Estrada may have a fair chance in 2028. Ayan. Okay? Ngayon, si Joel Villanueva, okay, si Joel Villanueva ay hindi re-electionist sa 2028. Naubos na ni Joel Villanueva yung 2 consecutive terms. So, ibig sabihin sa 2028, hindi na siya makakatakbo. Kung tatakbo man siya, hindi na sa Senate. Something else. Vice President, President, ganyan. And I don't think Joel Villanueva is very keen on taking any position na aside from the Senate. Ganon. So, kung hindi tatakbo si Joel Villanueva sa higher position sa 2028, anong point para magpakabayani si Joel Villanueva? 'Di ba? So, ang pipigil lang kay Joel Villanueva para hindi lumipat sa team ni Win Gatchalian is doing the right thing. Moral lang talaga. Moral lang talaga. Morals lang yung pipigil kay Morals lang talaga yung pipigil kay Joel Villanueva. Ganon. Na huwag sumapi sa team ni Gatchalian. Ayun. Pumunta na daw mag-ama sa Malacanang, sabi ni Alan Perez. Ayun. And, di ba yan rin yung sinasabi ko sa inyo nung last ko na live, na mukhang nagpaalam na si Joel Villanueva sa mga kapwa niya senador na if magkakaroon ng special session, doon lilipat si Joel Villanueva sa Win Gatchalian block. Ganon. Ayun. Eh, paano nga po pag may kasamang backup dancer na tatay? Ayun. So, it is really very likely that they are going to, alam mo yun, yung si Joel Villanueva, pag lumipat siya, very likely talaga, mataas talaga yung risk. So, ang pipigil na lang kay Joel Villanueva talaga is morals. Ganon. Ngayon, doon naman sa mga Villar, tingin ko, mas mahihirapan sila na palipatin ang mga Villar. Kasi, etong mga Villar, sumayaw na to sa tugtog eh. Sumayaw na sila sa tugtog. Pero pinag-initan pa rin sila. So, anong point na makikiisa sila at susunod sila sa gusto ng Malacanang when in fact, kahit naman sumunod sila sa Malacanang, binabanatan pa rin sila. 'Di ba? So, it doesn't make sense. And I think etong si Mark and si Camille, from what I heard, they are actually very, very disgusted sa display ng power ng BBM administration na parang, wow, really they can do this? Parang, Camille cannot believe, no, na it can be this low pagdating sa treatment ng mga Marcos sa mga kalaban nila. Ganon. So, ako naman, para sa mga Villar, I think it is better if they are going to fight it out. Ganon. It's better if they're going to fight it out. Political suicide ang ginawa ni Cheese, malabo ang Villar lumipat. Sabi ni Kedmit. Ayun. So, yung mga Villar, I don't think, may, mas malaki yung chance na hindi sila lilipat. Mas malaki yung chance na hindi sila lilipat. Joel ang most vulnerable ngayon. Correct. Ayun. Ngayon, of course, Bongo is not going to cross, no? Kasi pag si Bongo nag-cross siya, that's the end of political career of Bongo. Biruin mo, akampi mo, Risa, Bam Aquino, at saka pag lumipat ka ng bakod, that's gonna be the end of Bongo. So I don't think Bongo is going to cross the bridge. Robin definitely not. Of course. Ayun, edi mas lalong-lalo na si Amy. 'Di ba? So bakit nag-switch pa kung babaliktad din naman pala si Joel, sabi ni Crisanti. I think it's because they were thinking that hindi magiging ganito ka-low ang gobyerno. Hindi magiging ganito ka-low yung pag-ano nila na kagaya nung sa quorum, 'di ba? Yung usapan sa mga quorum na 'yan. Ano masasabi mo, Miss Joey, sa sinabing interview ni Soto about dun sa maleta? Ano yung sinabi niya? Anong part doon? Anong part doon sa interview niya, Glacier Way?
during the BRC hearing, it was mentioned na iba ang affidavit na available online sa real affidavit na binigay nila nung hearing. Di na mention ni si Loren and Mark doon sa hearing. Ah, okay. Yung February 23 kasi na na-publish, that I do not know. That I do not know. Kung iba yun, kung wala sila Loren doon at saka sila gano'n. If nakatanggap daw siya ng pera noon, ano naman daw, hindi naman daw siya senator at that time, buwang talaga. Sabi ni It's Fudge. So, ibig sabihin, doon sa affidavit ng Senate Blue Ribbon Committee, ng 18 Marines na sinubmit nila sa Blue Ribbon, wala si Loren doon. Ganun ba? Ganun ba? May explanation si Defensor Jan about kay Loren. Oo nga may explanation nga si dyan Teka lang ha, balikan ko yung interview. Nandito sa, yung kay Ted Filon, hindi ko pa nga rin napapakinggan to Pakinggan nga natin. Ito. Ito yun di ba? By the way, so itong binabanggit mo na nakakausap mo mismo, kasi 18 nga ito, no? Halimbawa, itong si Orbilio at si Galapon, klarong-klaro dito, dalawang medium-size na maleta, may numero ng address sa Cambridge, sa Northport Park, para kay Loren Legarda. So kapag sinabi natin, kitang ito, mismo, paninindigan nila na nag-deliver sila ng maleta para kay Loren Legarda. Oh, ganun yung yung provision doon sa affidavit. Ang nakalagay po sa affidavit, kung aking natatandaan, binanggit mo 5 senador at sinasabi nila kung ano yung circumstansya. Pero ang kaibahan na Ted, kasi kunyari, kay Erwin Tulfo o kay si Tito Soto, di ba, parang ilang beses dito, dalawa, dito isa. So, kailangan nilang individualize yung kwento nila dito. Opo. Oh, sige. Anyway, yun nga, yung abogado ni Saldico, well, surprisingly, humarap kahapon, ano bang balita mo kay Saldico? Kailan mo siya ulit nakausap? Siya ang key man dito para talaga maikwento niya ang lahat. Kasi mamaya babalikan ko nga yung kanyang statement na siya mismo naghatid at meron ng komputasyon ilang bilyon ang inihatid umano kay Martin Romualdez at maging kay Pangulong Marcos. Ted, naalala mo yung huli nating interview? Kung di ko na... yun po yung huli namin mga pag-uusap ni Congressman Saldico. Ang tanong mo sa akin, naharap ba siya sa impeachment kung sakali? At ang sagot ko sa iyo, yun ang nakuha kong commitment sa kanya. Kung kinakailangan, harap siya. Pero sa ngayon po, Ted, sa totoo, hindi ko siya makontak at wala po akong communication sa kanya. At pinipilit ko magpaabot ng komunikasyon na kung pwede, opisyal, makapag-attend siya, kung di kaya i-apostille yung kanya mga binabanggit para magkaroon ng legal na pinanghawakan ang Blue Ribbon Committee. Alright. So, nakaantabi nga din tayo at kami nakikipag-ugnayan din sa kanyang abogado. Okay. Anyway, so, ayun naman, sabi naman ni... ganun yung... hindi naman din ni so I think it's the same kasi they were talking about the February 23 affidavit. Ito yung kumalat na affidavit. I think it's the same. Wala namang tingin ko hindi lang pinag-usapan, hindi lang diniscuss. Ganon. Kaya nga, kung ako dun sa mga yellow pinks, if you're going to criticize the Senate Blue Ribbon Committee, mas yun pa yung legit na criticism Bakit hindi nakasama sa usapan si Loren Legarda, at saka si Mark Villar? Ganon. In fairness, doon sa Senate Blue Ribbon Committee, ang pinoint out nila doon ng bonggang-bongga si Tulfo. Si Tulfo yung bonggang-bonggang pinoint out nila doon. And I think it's really more of making the best out of the time that they have. Of course, I think meron din tong political angle, ganyan. Meron din politics 'yan. Kasi syempre, part ng majority si Loren at saka si Mark Villar, ganyan. And ang pangalan nito, Erwin Tulfo is planning to, I think it's really more of strategic decision on the part of the majority. Kasi otherwise, kapag inuna nila si Loren dyan, at saka hindi maubos sila sa majority, di ba? Ganon. But nevertheless, I would just like everyone to remember that Mark Villar and Loren Legarda, even if they were mentioned in the affidavit of the 18 Marines, okay, they did not stop the Senate Blue Ribbon Committee hearing on the flood control investigation. Okay? Which is something that Chis Escudero, Tito Soto, and Erwin Tulfo are not doing. Diba? Si Erwin Tulfo, si Chis Escudero, at saka si Tito Soto, pinipigilan nila Diba?
Pinipigilan nila eh. O ngayon, bakit si Loren? Bakit si ano, ganyan, etc. O di pa tapusin nyo, second session tayo. Para banatan si Loren doon. Gusto nyo? Pwede naman. Diba? Sa akin kasi yung mga ibang nag-aano na parang, putang ina ninyo eh. Bira kayo ng bira sa majority, tapos gusto, si Loren nasa majority, tapos gusto nyo si Loren ang uunahin. Diba? So I think it is really more of a strategic game on the part of the majority. Siyempre, ba't nila uunahin yung mga kampi nila? Diba? And hindi naman nagbago yung affidavit. Yung affidavit yun pa rin naman yun. February 23. That's what I know, ha? That's what I know. Yung affidavit na when I saw it, sinabi nila, yes, ito yung affidavit namin. Yung February 23 na affidavit 2026. In fairness, Miss Joey, agree about sa hindi pag-stop nila Legarda and Villar sa BRC hearing. Correct. 'Di ba? So, it's either hindi guilty si Legarda at saka si Villar even if pinangalanan sila ng 18 Marines doon, they probably have an explanation or whatsoever, okay? And if you want to talk about it, then allow the second hearing of the Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Yun. Bakit uunahin kakampi? Strategically na lang. Correct. Ayun. Napanood niyo yung video, Erwin Tulfo, na idedemanda daw ang 13 kapag nagpa-BRC hearing. Senator Legarda was even present during that momentous hearing. Correct. O, so ngayon, ikaw, magpapahiring ka, di ba, Rafi Tulfo? Di magpahiring ka. Usisahin mo si Loren doon. May time ka, may pagkakataon ka. And in the same manner, tatanungin ka rin namin, o bakit hindi mo usasahin yung sa'yo? O yung kay Tito Soto. Di ba? May record ng mga hangar, kaya madali i-trace dates ng delivery. Cayetano Block needs to be strategic kung hindi lalamunin sila ng buong Bangag Block. Correct! 'Di ba? Ganon. Ibang hearing ang gusto ni Sir Rapi, ganyan. Well, sa totoo lang, ako, sa akin, ang una kong rule is, kung papayag man ang 18 Marines na pupunta sa hearing ni Rafi Tulfo, first and foremost, dapat walang arrest. Dapat walang arrest. Diba? Pagka dumating dyan, siguraduhin nyo, hindi na maa-aresto yung 18 Marines. Pero kung darating dyan yung 18 Marines at ang gagawin ninyo, papa-aresto nyo lang sila, ibang usapan yun. And there are real threats na arestohin yung 18 Marines. Diba? There is a real threat. Ngayon, Rafi Tulfo, may papangako mo ba yan? Na hindi maa-aresto yung 18 Marines? Syempre, pag pumunta sila sa pahiring mo, paano kung pa-aresto mo? Diba? Erwin Tulfo pala. Rafi Tulfo, di ba nandun din sa affidavit pero di binanggit? Oo nga no. Oo nga no, binanggit kasi si ano eh. Hindi napag-usapan nila si Rafi Tulfo eh, di ba? I'm not so sure if Rafi Tulfo, sa original, sa February 26 na affidavit, parang wala dun si Rafi Tulfo. Sir Erwin yung nandun. Ayun. Payag sa arrest, basta sa Senate magstay, condition, open aircon, masarap ang food. Sabi ni Finny Girl. Actually, ako rin. Pagkatapos, doon tayong lahat. Bantayan natin yung 18 Marines. 'Di ba? Kung i-contempt nyo sila or whatsoever, doon dapat sa Senate. Huwag nyo dalhin sa bilangguan yan. Sabi ni Mike Defensor sa interview niya with Ted F, nag-ask pa sila kay Attorney Baligod and the 18 Marines ng guidance kay Senator APC if a-attend on Monday. Ako kasi feeling ko, if ever, for the consistency and for consistency purposes, they should not outrightly deny yung pag-attend nila sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na pinapatawag ni Tulfo. Kasi after all, kahit pa sabihin natin na invalid yan or questionable, ganyan, senador pa rin yan eh. So, I would say na mag-attend, pero dapat sabihin nila yung kanilang predicament doon sa nag-invite. O sige, pupunta po kami, pero ma-assure nyo po ba na hindi nyo po kami ipapadala sa regular na kulungan pagka i-contempt nyo kami? 'Di ba? Or hindi nyo kami papa-aresto, ganyan. Yung mga ganong etos. Aware ka ba, Joey, na pinupush nila ang quorum na wala sila Bato at Jinggoy ay para din magawa nila ito sa impeachment? Sabi ni Arginald, last week ko pa pinag-uusapan yan. Yung last na live ko, diniscuss na namin yan.
Ayun. Kahit sabihin ni Tulfo na di niya papa-aresto, pero pagdating sa hearing, mag-iiba ng desisyon yan. Sinungaling mga yan, sabi ni Tiger Lily. Very likely. Pero iniisip ko kasi, sige gawin nyo lang para lalo magalit yung taong bayan. Para lalo tayong dumami sa Senate gate. Ganon. May balita ka, Miss Joey, na magkaka-special session daw this coming week. Di ba nga, nung last live ko pa sinasabi sa inyo. Di ba? Nung last live sinasabi ko na sa inyo na magpapatawag ng special session yan si Bongbong. Pagkatapos, doon magkakaroon ng lipatan. Ayun. Si George Garcia, hindi pa rin nabanggit pati si Mika Gonzalez. Mahirap na magtiwala sa Gatchalian Block. Binabali-bali nila ang konstitusyon kasi alam nilang mabagal ang SE umaksyon. Miss Joey, I don't trust this Tulfo hearing. Mahirap mag-trust sa mga baga. Well, I'm not saying na mag-trust tayo. Hindi talaga sila katiwa-tiwala. But of course, you have to give them enough rope to hang themselves. You have to give them enough ropes to hang themselves. Ayun. My question maybe is, what is our silver lining that our efforts will not be wasted? The Marcoleta-led SBRC hearing. Baliwala na ba yung naging testimony ng 18 Marines noong Thursday? And to answer you straight up is we do not know. We do not know. Nauubos yung kakampi natin sa Senado. Not everyone is willing to take it all the way. Nakita niyo si Cheese. Joel Villanueva might also follow suit. Diba? Kaya nga mag-isip kayo. Kung wala ka ng lahat maaasahan, who else? Like I told you, long time ago, we are on our own. We are on our own. Ayun. So anyway, gusto ko lang rin pag-usapan ng very, very quick yung kaputahan ni imagine yung ill-gotten wealth cases dismissed na, garapalan na talaga. True. So, Erwin Tulfo is doing a media tour and saying na papa-aresto daw niya yung mga magsasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee hearing na hindi sanction. Okay? Papa-aresto daw niya. And I say that Erwin Tulfo is the most stupid senator that we have right now. Actually, pwede silang maglaban ni Rizal Tivero sa kabubuhan. Pero parang putang ina talaga. Seryoso ka, Erwin? Ayan, teka, pakinggan natin, no? Hindi ko na Ito. Na isang guro sa Korte Suprema ang issue sa liderato ng Senado. Si Senador Erwin Tulfo nagbabalang ipa-aresto kung sino man ang magsasagawa ng anyay peking pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. It doesn't depend on you, Erwin Tulfo, idiot. Ito ang banta ni Senador Erwin Tulfo kasunod ng pagdinig kahapon ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Gate niya, siya ang lehitimong chairman ng committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Block. I promise, kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ilang taong ka na sa Senado, try me. Try me. Wow! Putang ina talaga. Pahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Pagpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ako sa biting kita, kulilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Sa Lunes, nakatakda. Kukwelyuhan daw niya yung mga maghihiring. Tingin ko, alam ng Cayetano Block na may chance na di mapunta on record yung BRC nila. Kaya sinulit na lang nila for public viewing at tirahin yung Gatchalian Block. I do not know exactly the rules, pero kasi kung kunwari,
stenographer lang yung kulang, pero kung meron ka namang record ng hearing, meron ka namang official record ng hearing, I'm not so sure kung ano yung proseso dyan. Kasi parang ini-invalidate nila kasi wala raw stenographer eh. E di, i-note ng stenographer after. Or ano, hindi po pwede yun. I mean, legitimate question na, hindi ko lang alam. Hindi ko sure. Ayun. But anyway, level na kakupalan ni Erich Wagas. Sobra. Sobra. Ayon sa Senate rules, okay, ang Sergeant at Arms ay isa sa mga Senate officers na ine-elect ng majority of all members. Okay? So for all intents and purposes, yung Sergeant at Arms na dapat na may hawak sa Senate ngayon for peace and order is still the majority's Sergeant at Arms. Dapat si Aplaska pa rin. Si Aplaska pa rin dapat yun. Okay? Ngayon, nung June 3, nag-assign sila, nag-elect sila ng bagong Sergeant at Arms. Okay? So, ganito. Sa perspective nila, Erwin Tulfo, siya na ang Senate Blue Ribbon Committee Chair. Sa perspective nila. Ang sinasabi ni Erwin na kayo, papa-aresto ko kayo kapag nagawa kayo ng hiring-hiringan ninyo, papa-aresto ko, wala akong pake, wag niyo akong subukan, kineso, ganyan-ganyan. Una, Erich, hindi ikaw ang nagpapa-aresto sa Senate. Ang pipirma ng arrest na yan is the Senate President. Okay? Ngayon, sa perspective ninyo, ang feeling ninyo, si Win Gatchalian ang acting Senate President. Di ba? Yun ang pinaglalaban nyo. So, diyan sa mga salita mong yung tatanga-tanga ka, okay? Hindi lang si Alan Peter Cayetano ang binabastos mo. Ang binabastos mo, pati si Win Gatchalian pota ka. Kung makapagsalita si Erwin Tulfo, papa-aresto ko kayo, ganyan. Bakla, hindi ko yung nagpapa-aresto. Ang magpapa-aresto yung Senate President. Yung Senate President ang merong arresting powers. Di ba siya yung pipirma? Ganon. So ngayon ikaw, magre-recommend ka lang. Ganon. Wala kang arresting power. Ang may arresting power, Senate. Hindi nakalagay sa rules ninyo eh. Pwedeng utusan ng Senate President for the sake of orderly dealing diyan sa Senate ng mga tao or mga senador mismo. Senate President yung merong arresting powers. So ngayon, kung kunwari merong dalawang Senate Blue Ribbon hearing na nangyayari, yung initiative na magpa-aresto in order to preserve the order in the Senate will come from the Senate President. So it's either Win Gatchalian, your block, or it's going to be Alan Peter Cayetano. Okay? As we stand right now, Erwin, okay, ang Senate President pa rin ngayon ay si Alan Peter Cayetano. Kasi hindi niya pa naman na-reach ang 13. Hindi niya pa na-reach ang 13. Kasi kung na-reach nyo, kung talagang naniniwala kayo na yung June 3 ninyo ay legit, kung talagang naniniwala kayo na ang June 3 nyo ay legit, bakit kayo magpapatawag ng special session para i-correct yung mga nangyaring mali noong June 3? Bakit kayo maghahanap ng 13 at i-special session nyo pa kung naniniwala kayo na talagang tama ang 12? Diba? Kasi naniniwala kayo may mali talaga noong June 3. Walang tapang lugaw lang yan si Erwin Tulfo. Nung binugbog nga kuya niya, Simon, ni Raymart, wala sila nagawa. Nakita na ba kayo ng may kinwelyuhan yan? Wala, diba? Di nga makalabas ng walang bodyguard. Can Erwin Tulfo really afford to do that? Yung kukwelyuhan ng kapwa niya, senador. Hindi ba niya na-realize na pwede mag-backfire sa kanya by civil disobedience ng Senate employees? Actually, sa totoo lang, that is really yung gano'n na wala akong pakialam, kukwelyuhan kita. That's very, very unparliamentary. Even if you're doing it outside the Senate plenary. You cannot speak that way sa kapwa mo, senador. Na isa-threaten mo yung kapwa mo, senador, ng harm, physical harm. Wala akong pakialam, kakalad ka rin kita. Kukwelyuhan kita. Diba? Sobrang lala. Pwede na kahit nasa Bendalogang ka na,
Ayun, tinawag niya nga pulpol mga staff. Oo. May tumalo na sa hindi kita popopormahin. Hay, sana lang talaga si Joel di mawalan ng balls, tangina. Well, i-guilt trip natin siya ng bonggang-bongga na he does the na let us hope na gagawin niya yung tamang. Pero yun na lang yung pipigil kay yun na lang yung pipigil kay ayun. Saan yung sinasabi na nag-send ng video ni Joel? Wait lang ah. Teka lang ah. Asan yung Beck? Yung sinasabi mong sinend mo sa akin na video? Soto ka na lang para matapos na. May pagpipigil pa. Pahuli si Bongo ng ICC. Magiging 23 na lang sila senators. Pakasuhan kay Sen Cayetano si Erwin para makulong na. Sa messenger mo daw. Wala naman. Wala pa ako nare-receive. Siguraduhin mo na sa Joie de Vive every other day, ha? Wala naman. Wala naman. I-message mo nga ako ngayon, Beck. Wala naman. Sure ka? Ang iniisip ko, hindi umattend yung 18 Marine sa tawag ni Tulfo sa June 8 kasi it might give credence na legitimate yung committee niya, which is the last thing I want to happen, sabi ni Strictly Under Duress. Nag-error kanina, okay. Ayan, so hindi na-send. Saan mo sinend sa Joey Cruz? Wala, hindi ko nare-receive. Hindi ko nare-receive.
Wala siya. Ayun. Ma'am Joey, may nagsampa ng kaso kila SP Alan at Sen Pia, Sen Lawrence sa SC dahil daw sa pagpapatuloy nila ng pamumuno sa Senate. O, di magkaso sila. Ang tanong dyan, pag dinesisyonan ng Supreme Court yan, at sasabihin na talagang sila yung fake, nakakatawa. For me ito nga yung sinasabi ko. For me, ang appreciation ko sa nangyayari is that they cannot really change the officers of the Senate. Okay? First, because the Constitution requires that pagdating sa pagbotohan, it should be the majority of all the members. So kung 27 yung members, ibig sabihin, you need minimum of 13. So kahit 17 lang silang present, 13 na boto pa rin ang kailangan mo. Hindi magbabago yung minimum number. 13 talaga yan. Okay? So ibig sabihin, hindi nila talaga po pwedeng galawin yung posisyon ni Cayetano unless they come up with 13 votes. Okay? Ngayon, I think ang debatable dito is yung quorum for normal business. Okay? Yung quorum for normal business. Yun yung yun yung yun yung parang sabihin na natin na merong debate, okay? Sabihin na natin na parang, okay, yung argumento na may quorum sila or wala silang quorum, kineso, ganyan. Baka pwedeng pag-awayan pa. Kasi, ang argument nga nila is that, yung ang appreciation daw nila is, nag-fall square yan sa Avellino versus Cuenco na case. Pagkatapos, it was also done by Franklin Drilon sometime in 2015. So parang sinasabi nila, it's okay, they can proceed with that. Okay? For me, kung meron mang debate dito, doon lang yung debate. Whether or not they have a quorum for the purposes of doing business. Okay? Yung pag-e-elect ng officers ng Senate, hindi yun normal business. So, hindi yun simple majority of the members present. Kasi specific yung requirement nun sa law at saka sa rules ng Senate. So, hindi nila mababago yun. Can they abolish the chairmanship? Can they vacate the committee members and chairmanship? Sabihin na natin na hindi nila na-reach yung 13 na votes to vacate all of those. I would say yes, as long as they have quorum for that day. Okay, so ibig sabihin ba yung 12, quorum ba yon? Quorum ba yung 12? Okay. Ang tingin ko dyan, may laban sila dun sa 12. May laban sila dun sa 12. Okay? Pero, i-invalidate ko yung June 3, hindi dahil sa 12 lang sila. Okay? I-invalidate ko na lahat ng nangyari nung June 3, mali. Kasi ni-usurp nila yung plenary, ni-usurp ng minority yung plenary nung June 3. Kasi ang nag-preside agad si Win Gatchalian eh. Saan nakuha ni Win Gatchalian yung authority? I-part siya ng minority. Diba? Hindi ba dapat ang mag-handle ng floor is someone from the majority? Hindi ba dapat ang ginawa nila doon, Senator Chis Escudero is part of the majority, is the only representative of the majority. Meron nga sila diyang attendance at saka identification ng bawat member kung saan siyang part, kung minority or majority siya. Diba?